morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. This is our day 8. Maraming salamat ulit sa lahat mga nandyan, sa mga nanonood. Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Ayan, sinasalubong na tayo ng haring araw. Praise God at this one of the most wonderful and beautiful morning. So makita natin na yan na naman po yung ating dadaanan. Si Mas Yoswal. Tayo po ay patuloy na lumalaban sa ating pong 28-day challenge. Ating pong gagawin ulit ngayon ay maglalakad, tatakbo, at yan po yung ating challenge araw-araw, no? Kaya patuloy niyo po akong samahan at manatili lang po kayong dyan. Okay? So maya ulit. Ayan, muli nagbabalik ang inyong kapatid, Crusader 377. Ayan, patuloy lang po tayo na maglalakad at maglalakad at maglalakad. Ayun, so ano yung pag-usapan ngayon? Yung ating thought of the day is respect. Respect. Yan ang ating pong pag-uusapan ngayon. Sa wikang Tagalog, ito po ay paggalang. Mahirap, no? Mahirap magsalita ng paggalang, ano? Kasi napakadali pong banggitin. Ngunit kapag ito po ay ating ginawa na, ay parang ang hirap pong gawin. Bakit nga ba? Alam niyo po kasi, ito po yung respect. Magagawa lang po natin ito kapag kaya na po natin magpapakumbaba. Ito po yung kabaligtaran ng respect. Ito po yung pride, no? Ito po yung kayabangan. Ito po yung nagmamataas-taasan. Siyempre kung wala po tayong hindi po natin kayang magpapakumbaba sa ating kapwa, natural, hindi po talaga ito yung mag-activate ang sinasabi nating paggalang, no? At pagbibigay respeto. Ang respeto po ay Spanish po yun, ano? Ang paggalang po ay yun po yung Tagalog. Yun. So una-una, ito po ay biblical at mababasa po natin yan sa Book of Proverbs chapter 1 and chapter 2 po, nandun lahat, no? Una-una po ang itinuturo ng ating Panginoon dun yung respeto sa mga magulang. Respeto po sa ating magulang at respeto po sa ating kapwa. Of course, given na po yan, natural, ating Panginoon, natural, number 1 po yan natin na bibigyan ng respeto. Ibig sabihin po nito, ating pong tatalakayin at pag-uusapan ng mabilisan lang na kapag tayo po ay meron tayong nalalaman at pinaniniwalaan, ito po yung ating lalo po sa larangan ng relihon. Ang dami po nagtatalo-talo dyan, ano? Kasi siyempre ipinaglalaban po ng karamihan ang kanila pong pananampalataya at ang kanila pong paniniwala pagdating po sa relihon. That's what we call the doctrines, no? Yung mga doktrina na kanila pong natutunan, na atin natutunan pala, no? Ay pinaglalaban po natin yan. Kaya marami po nagtatalo-talo dyan. So number 1 po dapat na ating gagawin dyan ay respetuhin po natin. Okay? Tayo naman po yung mga Kristiyano na patuloy naman na talagang alam natin ito po ay ating katawagan. Ang gagawin lang po natin dyan, simple lang, ano? Ihayag lang po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. At ayaan niyo po, nagawa na po natin ang ating trabaho bilang isang Kristiyano at binigyan ng Panginoon ng misyon. Lalo-lalo po sa Great Commission na sinasabi na ipalaganap natin ang buong balita, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Hanggang doon lang po tayo. At ang Panginoon na po ang susunod na gagawa ng hakbang. Tanging natin gawin ay ipanalangin natin sila because yes, of course, we know the truth dahil ang katotohanan ay nasa salita ng Diyos.
Pero wag po tayo makipag-away o pilitin natin sila, even though ang ating Panginoon nung kapanahunan niya ay hindi po niya pinipilit ang kanya pong mga tinuturuan. Bagkus po ay itinuturo lang niya, no? Kaya sa kanila niyan kung susundin nila o hindi. Okay, so ganyan po. Kaya ganoon din po ang ating gagawin. Huwag makipagtalo. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang magbukas ng kaalaman ng bawat isa. At the same time ang kanila pong spiritual mind at kaalaman, no? Yan lang po, that is the thought of the day. At hindi lamang po yan, no? Pinag-usapan po natin dito, respeto sa kapwa. Una-una, sabi ko nga kanina, ang inyong pamilya, ang pangalawa ay ating kapwa, yun po yung kasama natin sa trabaho. Kung tayo man po ay may mga posisyon sa trabaho, hindi dahil tayo po ay matataas ang ating katungkulan, ay pag tayo po ay nakikipag bahagi sa ating pong mga nasasakupan ay para tayong tiger ba? Tiger. So, maging mabait po sa ating pong mga kapwang gagawa. Yun. Of course, kasama na rin dyan yung ating mga kapitbahay, ating mga neighbors, at ang ating pong sarili, no? Respetuhin din natin yung ating sarili. Paano natin respetuhin yung ating sarili? Sarili na nga natin to. Ang ibig sabihin po na respetuhin natin yung ating sarili ay tayo po ay huwag magpapakita ng mga bagay na tayo ay sinasalansang ng ibang tao. Ibig sabihin yung integridad po natin ay ingatan natin, no? Tayo masyadong maging mapaghusga sa kapwa o kayo maging magalitin. Yan. Kundi kayo paparatang, no? Maparadesisyon. Yan yung mga problema po palagi po ng tao, no? Yung mga puro ako lang lagi tama, ako lang lagi ang sa dapat sundin. Ako lang lagi ang inyong papakinggan, dahil pag hindi ay away tayo. Yan po yung mga selfishness. Iwasan po yan. At mga makasarili, yung walang ginawa kung hindi kumabig ng kumabig. Yan. Yan po yung mga hindi magagandang ugali, no? Kinakailangan ay huwag tayo umasa sa ating kapwa. Umasa po tayo sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, alam na alam po niya ang ating pong pangangailangan. Okay? Ang tao po, pansamantala lang yan. Okay po yan sa umpisa. Pero pagka tumatagal-tagal na po yan, at wala na po makuha, itsapuera na po kayo. Pero yung ating Panginoon, araw-araw po may nakukuha at may makukuha po tayo. Dahil yun po ang kanyang pangako na hindi po niya tayo pinababayaan o pababayaan o iiwanan man. Okay, God bless everyone. Mamaya ulit. Takbo muna ako. Time check pala. It's almost 7 something na. 7:14. Nalimutan ko kayo nabanggitin pala yung ating oras bago tayo nagsimula. Nag-start po ako ng 6:45. So yan. Kaya medyo hingal-hingal lang konti. Katatakbo ko lang, guys. Pero actually ayos-ayos talaga, no? Ito po yung aking day 8. Mapapansin ko to po talaga sarap sa katawan. Lalo yung sa umaga, no? Pagkaing haring araw. Yun, andyan pa rin yung haring araw. Ay, may rainbow. Oops. Rainbow ba yan? Ayun, parang may kulay, di ba? Rainbow yata, ano? Di ba? Maganda yung selfie to, Tuloy tayo, guys, sa pagtakbo.
ulit shoutout yan sa ating pong mga ka-team. Of course, una-una sa ating Team Mayor, sa ating paring Ice Mix Vlog. Mayura Marlene, shoutout yan. Bro, Big Brother Edu, shoutout yan. Ayan, Bro Nyox Digital Channel, shoutout. Ayan, Bro Nyox, shoutout na kita ha. Ayan, sinsya na pala. Maroko, shoutout yan. Daisy, shoutout yan. Christine Smiles, shoutout yan. Christine Gabs, shoutout yan. Bro Kuya Japs, shoutout yan. Bong Gismondo, shoutout yan. Langga Jokes, shoutout. Mayla, shoutout. Maylahing Maylahing, shoutout. Langga Zeus, shoutout yan. Langga Luz, shoutout. Pasensya na sa ibang team mayor, sa ka-team natin. Minsan nakakalimutan ko na po yung ibang mga pangalan. Iba po ng ating mga member kasi iba po, bihira lang tayo nakikita, no? Of course, kay Langga Vidge, shoutout yan. Kay Maria, Langga Maria, shoutout yan. Mga ayayabs dyan, shoutout. Sino pa ba? Sino pa ba ang hindi ko na isa shoutout dyan? Basta lahat ng Team Mayor, no? Lali, shoutout yan. Of course, sa ating din pong ka-team, no? Sa ating pong kaibigan na ka-team pala, no? Yung Team Mukya, no? Na pinangunahan ng ating kapatid na Rasik. Shoutout yan, bro, shoutout. Of course, sa ibang mga members dyan, of course, si Gracia, and Janice, ayan. Sina Levi's, ayan, Levi's, shoutout yan. Sana hindi kayo magsawa, Team Mukya, sa pagsuporta sa akin kahit ako'y bihira na nagpapabingo. Suportahan nyo na lang yung aking pasaging, ayan. Okay. Marami po, Nanay Pasita, shoutout yan. Marami pong mga kaibigan natin sa Team Mukya, no, na hindi ko lang po kayo isa-isahin. Alam niyo na po kung sino po kayo. Sina Julina, yan. Basta kung ano po pumapasok sa isip ko, yun lang po aking babanggitin ngayon kasi hindi ko po talaga lahat maalala. And yes, of course, sa ating Team Sako, shoutout sa inyo lahat yan. Team Nena, Team Boy Buraot. Sino pa ba mga team na pumapasok sa akin palagi? Lovely Vids, shoutout dyan, of course. Linlin, shoutout dyan, Linlin. Marami pa po, no? Marami pa akong gustong banggitin, ngunit hindi ko po mabanggit. Ba't kaya? Hindi ko po maalala. Karamihan po ay ayan, so hanggang dito na muli po yung ating video. At muli, ulitin ko lang ang ating pong 28 days challenge. Ayan, naway ito ay makayanan natin. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking premiere, kayo po ay mananalo ng 1,000 pesos sa ating pong pa-Gcash. And of course, yun po yung perfect attendance. Sakali man po wala makapag-perfect, yung pinaka-nearest po ng attendance na kanya pong nakukuha sa pamamagitan ng pag-attend ng aking premiere, yan po ay yun po babasihan natin. Ibig sabihin, meron po talagang mananalo, no? Ulitin ko ulit, ang rules ko po dito para makaalaman ng lahat, no? Pag ako po nagpapa-premiere, nagbibigay po ako ng 100 sa last chatter. Depende po yan sa mood ko, no? At ulitin ko po, ako po yung host at ayaw ko pong tinuturuan ako kung ano pong aking gagawin. Pagdating po dyan at alam ko na po yan, sana maintindihan po ninyo. At binabasehan po natin yung red line, no? Huwag po ninyong madaliin. Kung gusto po ninyo manalo, stay po kayo. Ngayon, kung kayo naman po ay
hindi oobra, wag po kayong lumaban, no? Ngayon, ang ginagawa ko palagi, nagpe-premiere ako sa mga nagla-live. So, ang purpose nun kung bakit doon ninyo i-claim ang inyo pong prize pag kayo po nanalo, para sakali man ay wala po kayo doon sa live, kasi malaking bagay po yun yung nagpapa-premiere doon sa may nagla-live. Makakatulong po tayo sa nagla-live, no? So, alaki pong tulong para sa akin po yung ganon, no? Ipipin ako, tapos sasabihin ko niya, nagtatantusan kayo doon. Habang nagtatantusan kayo, pinopost po niya yung kanyang live. So malaking sagabal po yan, no? Para sa kanya. Pero syempre dahil sa pagmamahal po ng mga nagla-live dyan sa inyong lingkod, pinagbibigyan po tayo. Kaya doon ko po inilalagay yung magkiklaim ng mga panalo. Ngayon, pangalawa po, kagaya kahapon sa aking Day 7 premiere, dami po nagreklamo, may nagrereklamo na siya po daw po nanalo. Actually, ang ginagawa ko po dyan, nagka-countdown po ako dun sa nagla-live pagka kung sino po yung nanalo. At kapag wala po siya, mahaba po yan bago po ako magka-countdown. Tapos sinisend ko po dun sa nagla-live yung naka-red line dun sa aking premiere na nanalo, para meron po tayong evidence na siya po yung nanalo. Okay? So ngayon, pag nag-countdown po ako 1 to 10, matagal naman po yung 1 to 10. Pag wala po kayo at hindi po kayo nag-appear doon, ibig sabihin po niyan, isi-ship po yan sa next na mas malapit po, pangalawa pong nanalo. Okay? So ganyan po yung aking ginagawa. Hanggang sa kung sino po yung matatapatan. At siya po ang nagpe-present at the same time, magbababa ng kanyang GCash. Okay, so ganyan lang po, no? Sana unawain po natin yung roles. Roles is roles po tayo. At ako naman ay wala pong problema doon. Ang nais ko lang po ay disiplinahin po yung ating mga kaibigan na minsan hindi nakakaunawa, no? Kung kayo po ay naglalaro po ng tantusan at hindi po kayo tumatama, nabubukya po kayo, kaya nga timbukya. Huwag po kayo manisi, no? At huwag po ninyong sabihin na bukya ako. Kung ano-ano po ang ginagawa po ninyo para lang kayo ay mapagbigyan. Hindi naman po pwede yun. Alam ni Boss Rasik yan, ano, pagdating sa mga bagay na ganun. So kami po na mga nagpapalaro at nagbibigay ng mga pabuya ay naintindihan po namin ang mga kalagayan ng mga players. Alam niyo po, pagka kayo po ay talagang reklamador, lagi po kayo nagrereklamo, lalo po kayong walang makakamtan at makukuha. Pero kung hindi po kayo nagrereklamo, simple-simple lang, makikita po ng inyo pong host o kayo kung sino man po nagpapalaro, ang inyo pong pagiging punctual at pagiging cooperative at pagiging supportive, ay kusa na lang po yan kayo binibigyan, no? Ako po ganyan ginagawa ko, no? Hindi po ako nagsasabi na kinakargahan ko kayo, binibigyan ko kayo. Hindi po, kusa na lang po yun na ako yung nagbibigay. Pag nakita ko po kayo na talagang nandyan ang inyong sincerity, nandyan ang inyong full support, at maayos po ang inyong pakikisama sa loob po ng live, kung sino man po man nagla-live, okay na po sa akin yun. Okay, so yan lang po. Maraming salamat muli sa lahat po ng mga sumusuporta kay Crusader 377. Simple lang po ang aking pakiusap palagi. Tayo po ay mag-uunawain, magmamahalan, magbibigayan, at magpanalanginan sa bawat isa. Yun naman po lagi ang tugon ng inyong Kuya Crusader. Okay? So, paumanhin, kung ako po ay minsan ay nagsasalita ng medyo may tama, pero yan po ay ikakatutuwid po natin at ikabubuti po ng ating pong buhay bilang tao. Yun. Okay. So, thank you so much guys. And yes, of course, sa ating panghuli, lagi po nating tandaan
Ang number 1 po natin ay ang ating Panginoon, pangalawa po ang ating pamilya, pangatlo po ang ating mga kaibigan, mga kapatid, at ating pong, of course, pangatlo pala yung ating, ay siyempre, mga kapitbahay natin, no? At mga katrabaho, yan. Yan po yung ating mamahalin. At ano man sila, sino man sila, patuloy po natin sila'y mahalin. So God bless everyone. Peace.